Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay bispiras ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuot ng tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na pangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang puon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang
nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na sa ati Kristo, poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay
at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, palapakan natin ang Panginoon. At pakibati ang inyong katabi, maligayang Pasko. Pakibati muna. Kung sakasakaling malungkot yan, sabihin mo naman, maging maligaya ka naman. Kasi sa araw na ito, ang sabi nga ng mga anghel, di ba, ang may mabuting balita ang kanilang dulot, ang kanilang daladala, na ito'y magdudulot ng malaking kaligayahan at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kung kayan, ang paanyaya ng mga anghel doon sa mga pastol na wala naman kamuang-muang, walang kinalaman sa nangyayari, pinapunta o lumitaw ang mga anghel sa mga pastol at ang paanyaya, magtungo kayo doon sa Belen, doon sa sabsaban kung saan ipinanganak ang prinsipe ng kapayapaan na siya rin namang binabanggit sa ating unang pagbasa, ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya kung inanyayahan ng mga anghel, ang mga pastol magtungo sa Belen, magtungo tayo sa Belen. Bagamat ang Belen natin ngayon ay mayroong tema na kung saan ay inaalala din natin sa panahong ito na mayroon tayong mga kababayan na nasalanta ng mga nakalipas na mga bagyo, mga binaha at hanggang ngayon binabaha pa rin. Ang kanilang mga bubungan ay tumutulo pa rin, nagpapasko sila, magdiriwang sila ng Pasko na ganyan ang sitwasyon. Kaya sabi ko, kung ngayong ipapanganak si Kristo, dahil ipinanganak siya noong makalipas, balik tayo 2025 years ago, ipinanganak siya. At ano ang sitwasyon noon? Lahat ay abalang-abala dahil nagtungo sa kanya-kanyang bayan para sa panawagan ng emperador na magkaroon ng census. Dahil pag nagka-census, malalaman nila sino ang mga itatax. So, kikita, kailangan makakolekta ng tax, kailangan malaman ng emperador ilan ang nasasakupan sa bawat bayan. Kaya ganon, lahat nagpunta, lahat ay nagsasaya. Siyempre pagpunta, may mga inuman, may mga kung ano-anong mga kasayahan. At wala nang matuluyan nung panahong iyon ang mag-asawang si Jose at si Maria. Kaya sa Ebanghelyo natin, doon na lamang sila sa sabsaban. Doon na inabutan Meron ba dito mga naka-experience na inabutan ng panganganak sa jeep?
sa tricycle, sa daan. Di ba may mga ganyan na hindi mo yan mapipigilan kapag oras na ng paglabas ng sanggol sa inyong sinapupunan, kahit saan yan. Kasi yun na ang oras. So sabi ko, kung ngayon ipapanganak si Jesus, baka isa sa mga kung ano yung kalagayan ng kanya pong kinalulugdan, tayong mga tao, ipinanganak. Ibig sabihin, hindi mapipigilan ng baha, hindi mapipigilan ng mga pagtulo, maging yung pagkawala ng mga bubungan ninyo, hindi mapipigil ang pagdating ng Panginoon. Darating at darating siya. Hindi rin yan mapipigilan kahit na patuloy ang korupsyon sa atin pong lipunan, ipapanganak at lalong dapat na ipanganak siya. Pero muli, no? Sabi, magtungo sa Belen at sa Belen, sino ang matatagpuan? Ang prinsipe ng kapayapaan, ang kaisa-isang anak ng Diyos na ipinagkatiwala sa mag-asawang si Jose at si Maria. Mamaya, bago kayo umuwi, susulyap kayo dito at tingnan ninyo yung sanggol. Yung isang makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao na sa anyo ng isang bata o sanggol, walang kamuang-muang, walang kakayanang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero yung paanyaya, bakit tayo inaanyayahan magtungo sa Belen? Bakit tayo inaanyayahan? Kasi maraming tao, gulong-gulo na ang isipan. Maraming tao, may mga pinagdadaanan. Magpapasko na. Kung kaya, oras ito para magbigay ang Diyos ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ang handog niya, bukod, ibinigay siya bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ngayon, sabi nga, pag Pasko, usong-uso ang pagbibigayan. Kanina po, nag-iisip ako, sabi ko, pag araw ng Pasko, walang mahirap ngayon. Yung mga mahihirap ay sagana ngayon. Tama ba? Kahit yung mga nandyan sa paligid, busog yan ngayon. Etong mga ito, yan. Kayo, tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Yan, paldo-paldo ngayon yan. Paldo yan. Walang tao, walang pera ngayon. No, meron yan. At talagang gagastos at gagastos ang lahat ng mga naririto, lalo na bukas, gagastos yan. Yung mga, sabi ko, pambihira. Yung mga mahihirap, gagastos ngayon. Yung mayayaman, nagpapahinga ngayon. Naalo nyo ba? Mapapahinga yung mayayaman, sige, ubusin ninyo ang pera kasi mapupunta sa amin yan. Nakukuha nyo ba? O kaya, gamitan nyo rin ang utak, di ba? Sila, napapahinga na ngayon, sitting pretty ngayon kasi, kumita na sila eh. O ngayon, itong mga ito, mga gagastos ito bukas. So, yung paggastos ninyo, ikakayaman nila. Pero yun ba? Diba? Kaya nga sabi ko, pag nilayan nga natin, punta tayo sa Belen. Siya ang unang nagbigay sa atin. Kung tutuusin, wala siyang ibang kailangan sa atin na maibibigay natin sa Kanya. Nag-exchange gift tayo. Magbibigay tayo ng regalo. Pero ang tanging handog kasi ni Jesus, kapayapaan. Sabihin nyo nga po, kapayapaan. Iba't iba yung kapayapaan na hinahanap natin. Kapayapaan na wala nang mag-aaway, kapayapaan na wala nang samaan ng loob, kapayapaan na wala na sanang sakit, kapayapaan na wala na sanang naghahabol sa iyo na magbayad ka ng utang. Pero kung gusto mo ng kapayapaan, yun ang ihandog natin sa Belen. Yung pagbabago, kaya nga, di ba, 9 na araw tayong naglakbay, nagnilay para makarating dito sa Belen.
So ano ang iaalay mo? Ano ang ibibigay mo? Na sana, pagdating mo dito, iwan mo na. Pero nasa sa iyo pa rin ang desisyon. Kasi pwedeng pagpunta mo dito, iiwan mo na yung, meron akong kagalit, meron akong nakasagutan, meron akong nakasamaan ng loob, iwan na yan dito. Meron akong nagawang kasinungalingan sa aking asawa, sa aking pamilya, iwan na yan dito. Pag alis mo dito, huwag mo nang dalhin. Kasi para bang pag Pasko, break time lang, one day break time. Kaya nga ngayon, Pasko, break time ang Senado, break time ang Congress, break time ang ating Vice Presidente at ang Pangulo. Break time lang. Tapos pagdating ng December 26, 27, bakbakan na naman. Ano nangyari? Hindi natin iniiwan kasi sa bilin. Dinadala natin ulit. Kaya, yung ibinibigay na kapayapaan, nawawala din. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, ibigay mo na. Pero minsan kasi, mahirap yung na-attach ka na, di ba? Yung attachment, na-attach ka na sa sama ng loob, na-attach ka na sa kasinungalingan, na-attach ka na dyan, kaya hirap na hirap kang alisin, na para bang bahagi na siya ng iyong pagkatao, nakadikit na sa balat. Parang ganun, no? Pero ulitin ko, kung gusto natin ng kapayapaan, at yan lang din naman ang handog ng ating Panginoong Hesukristo, kaya ipinanganak, nasa sa inyo po pa rin naman ang desisyon. Kung ngayong Pasko, anong pinagkaiba nito sa mga nakalipas na Pasko? Nasa sa inyo po yan. Kasi hindi naman niya ipinanganak para magicin tayo o kaya kontrolin tayo. Andyan siya, nandyan yung handog niya, kukunin mo ba o hindi? Kung gusto mo makipag-exchange gift, sige, makipag-exchange gift ka dito. Akin na ang kapayapaan, Lord. Ito na ang aking mga kasinungalingan. Ito na ang aking mga kalokohan. At bibit-bitin natin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga biyaya na handang-handa naman at hindi niya ipinagdadamot, lalong-lalo na libre ito. Siya na may kaarawan, siya ang nagbibigay ng handog sa atin. So ulitin ko po, nasa sa inyo yan. Kung pagtungtong ninyo rito mamaya o bukas, iiwanan nyo na. O pagkatapos niyan, bukas, away na tayo ulit. Magpo-post na tayo ulit sa social media, lalo pa mamaya, kala mo bagay yung damit niya, hindi naman bagay. Diba? Mabubwisit na naman tayo. Tingnan natin, tingnan nyo po, kung sino sa atin ang magpo-post ng kaplastikan sa social media. Kasi dapat ang binabati natin ng maligayang Pasko, Merry Christmas, yung mga dapat nating batiin. Yung katabi nyo, alam na niya na Merry Christmas. Sige, tingnan nyo yung katabi ninyo. Pag ginalaw ninyo yung sound system natin, mawawalan tayo ng kapayapaan dito. So, sana po, pag nilayan natin ng mabuti, nawa ang handog na kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo na isinilang na noon-noon pa, ay magdulot nawa sa atin at tanggapin nawa natin ang kanyang ibinibigay na regalo. Amen? Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya sa bahagi ng nagkatawang tao siya. Ihinto muna tayo at lahat ay luluhod. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puno ng kagalakan ng ating mga puso habang ginugunita natin ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo ng kanyang anak upang tayo ay iligtas. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, naway maranasan ng lahat ng tao sa mundo ang presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga di-Kristiyano naway mahikayat na kilanlin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at maayos na pagsasamahan sa Paskong ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagsusugo mo ng iyong anak upang maging aming tagapagligtas. Siya nawa ang aming maging liwanag, kagalakan at kapayapaan sa buhay na ito hanggang sa walang hanggan. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapahalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa aming magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sariling aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin na maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mula po sa amin dito sa parokya ng San Jose Gagalangin Tondo, together with Father Xavier, ang ating po nakakasamang pari dito, we wanna greet you a Merry Christmas sa inyo pong lahat. At salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, tumutulong, nakikisa sa mga gawain natin at nawa kami po ay nakakatulong na mailapit kayo sa Panginoon at kayo naman ay mailapit namin sa Panginoon, lalo na sa pagtanggap ng mga sakramento. Nawa, ang kapayapaan lagi ay sumainyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Paalala ko po pala, bukas po ay Sunday schedule po tayo, ha? 5:30 ng umaga yung usual na simula hanggang 8 p.m. So bago po kayo gumala, bago nyo po ilako ang inyong mga anak at dalhin sa kung saan-saan, huwag nyo pong kalimutan na makapagsimba ulit bukas po. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at mapagningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ang siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas sa inyo pong lahat.